Sa pagbisita ko sa dating tirahan ni Tito Dolphy sa Tondo, Manila, ikinwento sa akin ng kanyang mga naging kapitbahay ang kababaang loob niya at kung gaano kasimple ang pamumuhay noon ng sikat na komedyante. Sa edad na 17, maagang tinawag ng entablado si Tito Dolphy. Doon siya nagsimula sa vaudeville, nagsimula siya bilang dancer dahil talagang magaling sumayaw si Dolphy. Mula sa vaudeville, binigyan siya ng Sampaguita Pictures ng break sa pelikula. Una siyang nagtanghal sa Nooy Avenue at Orient Theater. At ang husay niya sa pagsasayaw ang nagdala sa kanya sa pamosong Manila Grand Opera House. Parehong nag-iba na ang Avenue at Orient Theater at maging ang Manila Grand Opera House, isa ng hotel ngayon. Hi, Sir Erwin. Rhea po. Nice to meet you. Nice to meet you. Ito ho, yung Manila Grand Opera House. Sikat na sikat siya. Yes. Dati. Yes. Dahil Ano siya eh, nung after the World War II, the owner, who is Mr. Toribio Teodoro. Mr. Teodoro is very famous because he was named Shoe King of the Philippines. Yes. He was the one who bought the place. 1930 so, after Yeah. De La Rama. Yes. Si Dolphy ho. Yes. Anong Dolphy was with the Manila Grand Opera House during 50s. Started at 17 years old. But before that, nagtitinda siya ng Saan ho? dito sa labas. Diyan lang sa labas? Yes. Ito raw ang sentro ng sining at pagtatanghal noon at maging mahalagang pagtitipon sa politika. Dito rin daw idinadaos. Sa mga pader, nakasabit ang larawan ng ilan sa mga artistang naunang sumikat sa entablado ng Manila Grand Opera House. Ang iba, hinahangaan at iniidolo pa natin hanggang ngayon. pwede nyo ho bang bring me back in time? Kumbaga parang ganon. Gano'n ho kalaki yung entablado? Kasi po, itong area na ito, tagos po siya hanggang sa parking area doon sa kabila. Malaki talaga. Siguro po ang pinaka-entablado. sinakop yung parking area, mga kalahati pa. So ito ho yung entablado dito sa side na ito. Yes, dito yung entablado. Dyan. Tapos ang mga manonood ho, saang side. So pag ganun yan, if I'm pataas. the viewer, palat siya, tapos yung bandang taas, yun ang pataas. So ganito ang itsura ng mga viewers ho. At ito, nanonood sila ng ganito. Yes. Si Mang Dolphy ho, entertainer dito at ang pinakita niyang talento ho talaga is yung sa tap dancing. Kung nagsimula siya sa Grand Opera House, his screen name was Golay. Yes. Yung Golay na yun... Sino ho nagsabi sa kanyang it was nagbigay derived niya? from hardware in Raon. And the name Golay, ang nagbigay sa kanya si Fernando Po Sr. Ito po yung mga picture nila nung una. Tapos... Ito ho, dinisplay nyo na nung pumanaw po ang Comedy King. Opo. Yung mga kind of entertainment ho na ibinigay ho ni Dolphy, nag-click ho ba sa mga tao talaga? Sa Manila Grand Opera House, hindi naman basta-basta performer ang mga nagpe-perform doon. Karamihan sa kanila sumikat talaga. So pag nag-perform ka ho dito, Yes, it's just sisikat ka or sikat ka na. Sikat Parang ka na. ganon. Sikat ka na agad. CCP, ganon. When you have the chance to perform in CCP, you're really somebody. Ganon po yun. Bit-bit ang talento at disiplinang natutuhan niya sa pagtatanghal sa entablado. Pinasok na nga ni Tito Dolphy ang pag-arte sa pelikula noong siya'y 19 anyos. At tila naging kakambal na raw niya ang tagumpay sa buhay dahil maging ang pagpasok niya sa radio acting noong 1940s, naging hit din. Hindi lang siya magaling na komedyante, magaling din siya sa drama. At napatunayan niya to dahil nanalo siya ng award sa Markova, nanalo siya sa Brussels International Film Festival ng Best Actor. Kwento. Dispal ko itong gagawin natin. Hindi, sinabi naman niya eh. Di sasabihin natin. 1960s nang sumabak si Tito Dolphy sa telebisyon at sa programang John and Marcia na ipinalabas ng 17 taon mula 1973 hanggang 1990. Lalong minahal ng publiko si Dolphy. Wala akong narinig ng gano'n na, sino yan? Baka makasira yan, di ba? Bagkus, alam mo,
tinulungan niya ako. Kumbaga, inangat pa niya ako. At yun ang hindi ko malilimot. Writer ako eh. Susulat ako ng comedy. Estudyante ako ng comedy, so... Channel 9, number 1 noon. So, kasi andun lahat. Yan and Market. Ngayon, nagsusulat na ako, tapos extra ako. Hoy, Totoy, sandali. Dedikasyon, Baka magalala, papalitan ko ang bola nyo ng bago. profesionalismo, Bilang presidente ng kumpanya, minsan gagamitin ko ngayon ang aking prerogative. at pagiging mababang loob. Pwede ba? May kasama akong bata. Susuli ko pa sa nanay niya muna. Mga katangiang nagdala kay Tito Dolphy sa rurok ng kasikatan. Eh naku, yung asawa nyo, nagsaselos yata, parang gusto ko saksakin. Minahal siya ng kanyang mga tagahanga, maging ng ilang babaeng naging parte ng makulay niyang buhay pag-ibig. Hindi itinago ni Tito Dolphy sa publiko ang kanyang naging mga karelasyon at ang 18 anak na naging bunga ng kanyang pag-ibig sa 6 na mga babaeng naging bahagi ng kanyang buhay. Hindi ko na maibalik ang likod ko. Sa mahigit 60 taon, nakagawa si Tito Dolphy ng mahigit 200 pelikula at iba't ibang radio at television programs. Status, single. Tumanggap na rin siya ng kabi-kabilang awards. At bukod sa pagkilala sa kanya bilang nag-iisang comedy king sa Philippine showbiz, naging maalamat din sa showbiz ang kabutihan ni Tito Dolphy sa mga taong kanyang nakakatrabaho. Napatunayan ko na yan during our taping. Weekly ang taping na yan. Bakit hindi ko masasabi? Ang dami-daming mukha ang nakikita ko. Iba't ibang mga tao ang nakikita ko. Dumadalaw sa kanya, humihingi ng tulong, at hindi umuuwing luhaan. Marami siya napapasaya, marami siya natulungan. Kasi hindi na siya nabuhay para sa kanya eh. Nabuhay siya para sa iba. Pag nasa location kami, yun, may nagdadala ng pagkain. Padadala kami ng utility. Kahit isa kang maliit na tao, ang ano sa'yo ni Mang Dolphy ay parang hindi siya isang malaking tao na Dolphy siya. Hindi niya nilalagay yun. Parang gusto niya yung meron siyang nakikipag-usap siya kahit maging ano ka man. Yung mga fight scene, nanonood din siya eh. Tapos, pag minsan, pumapalakpak pa siya pag maganda yung, masayahin talaga siya. Pero maging mga taong hindi niya nakatrabaho ay hindi maubusan ng kwento sa magagandang karanasan nila kay Tito Dolphy. Tuwing Martes po ng gabi sa Baclaran, simbahan ng Baclaran. Ikakagulo po yung mga pulubi, lalo na yung mga matatanda. Kasi paborito ni Sir Dolphy yung mga matatanda. Yung lagi niyang binibigyan sa kanyang mga disabled na bata, yung may sakit. Pag may kaibigan siya, pumupunta ako. Mabait si Tito Dolphy, wala akong masasabi sa kanya. Kahit hindi ka humingi sa kanya, bibigyan at bibigyan. Sa tindi ng pakikisama na ginawa noon ni Tito Dolphy, hindi lang ang mga miyembro ng pamilya niya ang nagluksa, kundi pati na rin ang mga taong minsang nakasalamuhan niya noong siya ay nabubuhay pa. Tito Dolphy, sa iyong pagpanaw, kasama mo ang puso namin. Kasama mo ang aming dalangin. Sa aming pagbabalik, Tito Dolphy, inanak niya sa kasal, yung brother ko. Nung namatay yun at dinala dito, nakiramay siya sa pamilya namin.